Carmel's point of view. Sobrang lakas ng ulan habang patakbo kaming umuwi ng aking kapatid. Dala ang aming nabiling pagkain matapos makabenta ng isang sakong kahoy sa isang karinderya. Hindi na namin nagawang magpasilong pa dahil kumakalam na ang sikmura namin. Hindi kasi kami pinakain sa karinderya na aming binentahan dahil naubos na ang kanilang paninda. Kaya sa palengke na lamang kami bumili at ngayon nakalibre pa kami ng tutong. Pagdating namin sa ilalim ng tulay, agad kaming nagtungo sa aming maliit na bahay na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping mga sako. May mga lumang karton din namin na napulot lang namin sa basurahan at ginawa naming higaan. Ito nang naging buhay namin ng aking kapatid mula nang lumayas kami sa abusado naming tiyahin sa malayong panig ng lugar nito. Wala na kaming magulang ni Carlo kasi parehas na itong wala sa mundong ito. Kaya pinagtiyagaan na lang namin ang ganitong pamumuhay. Basta hindi lang kami araw-araw makaramdam ng sakit mula sa pananakit ng aming tiyahin. Dahil lang sa kinain namin ng ulam para lang sa kanila. Carlo, uminom ka agad ng maraming tubig. Bawal tayo magkasakit. Paalala ko agad sa kanya at nilagay ang kanin na tutong sa isang pinggan. Nagsindi na rin ako ng kandila para may ilaw kami sa aming hapunan. Gabi na at umiilaw minsan ng madilim na kalangitan. Dahil sa kidlat na sumasabay sa ulan. Ate, gutom na ako. Reklamo ni Carlo at umupo na sa karton. Kumain na tayo. Teka lang, nilalagay ko pa yung ulam natin Masarap to. Nakikita ko lang to sa mga magagandang restaurant May mura naman pala sa palengke. Ayan, fried chicken. Wow, ang laki. Kinuha ni Carlo ang kanya at masaya akong makita ko ang saya ng kanyang mga mata. Paang fried chicken ni Carlo samantalang akin, leeg. Ito na kasi ang pinakamura kaya't pinagtiyagaan ko na. Ang mahalaga, matitikman na to ng kapatid ko. May sausawan pa Nilagay ko rin ang bersyon nila ng gravy na matabang. Kaya nilagyan ko na lang ng toyo. Ate, buti na lang at nakabenta tayo ng kahoy Masarap ang ulam natin ngayon. Bukas wala na naman. Nalungkot ako bigla. Alam kong makakaahon din tayo sa kahirapan, Carlo. Pasensya ka na Hanggang grade 3 lang kasi ako Hindi naman ako pinapaaral ng tiyahin natin kasi gastos lang daw. Kahit paghuhugas ng pinggan, hindi rin ako tinatanggap. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman to habang buhay. Naniniwala akong papabor din sa atin ng panahon. Mas okay na lamang ito kaysang manatili sa tiyahin nating demonyita, di ba? Araw-araw naman may pagkain kaso, araw-araw din tayong nabubugbog. Natawa na lamang si Carlo. Oo nga ate, tama ka po. Nang humupa ng malakas na ulan, lumabas ako sa aming munting bahay at pinagmasdan ng kalangitan. Rinig na rinig ko mula sa ibabaw ang pagdaan ng mga sasakyan. Kasi nasa ilalim naman kami nitong tulay. Marami kami rito at ang iba rito, dito na nga nag-aasawa. Babalik na sana ako sa loob nang may nakita akong nahulog na bagay mula sa ibabaw ng tulay. Namilog ang aking mga mata at agad itong tinakbo. Nilusob ko na nga ang konting tubig ng sapa para hindi ito tuluyang lumubog. At pag-angat ko, nagningning ang aking mga mata. Nang makita na, kwintas ito na may hugis puso ang disenyo. Napatingala ako sa tulay. Wala akong makitang tao. Mukhang itinapon. Oh, ang ganda nito Wala sa sariling sinuot ko ito at napangiti. Masaya akong bumalik sa loob at payapang natutulog. Kinaumagahan, maaga akong nagising para tumulong sa isang matandang nagtitinda ng mga sari-saring pagkain sa labas ng simbahan. Nagbibigay kasi siya ng pagkain sa akin pagkatapos ko siyang tulungan. Kaya inaraw-araw ko na para may pang-agahan kami ng aking kapatid. Ngayon ko lang napansin na ang dalaga mo na pala. Ilang taong ka na ba, iha? 18 anyos na po, Kola. Anikot na tigilan nang makita ko ang tatlong babae na may magagandang bestida. Papasok sila sa simbahan. Umismid si Lola. Kung nasa tamang pamilya ka lang sana baka naranasan mo rin ang ganyang klase ng buhay. Mag-iingat ka ha. Hindi mo man alam pero maganda kang babae. Maaaring pagsamantalahan ka sa daan. Hindi maganda yon. Mag-iingat ka palagi Nanatili ang tingin ko sa mga babaeng papasok sa simbahan habang sinasabi niya yon at wala sa sariling napatingin sa aking suot. Nakagat ko ang ibabang labi ko.
O siya, umuwi ka na sa inyo. Ayos na ako rito. Ito o pambili mo ng agahan nyo. At tawas. Natigilan ako. Ha? Tawas po? Oo, hindi ka kasi naglalagay niyan sa kilikili mo. Mabaho. Uminit ang pisngi ko sa kahihiyan at inamoy ang sarili. Huwag kang ma-open. Alam ko namang walang nagtuturo sa iyo kasi di ba galing ka sa abusadong tiyahin. Kaya naiintindihan ko na hindi ka gumagamit. Pero dalaga ka na. Kailangan mong magtawas araw-araw. Alam ko naman yun, pero hindi ko naman afford ang ganun. Malaki ng 2 piso sa akin para bumili niyan. Hindi ko kaya kasi mas may importante pa na bibilhin. Hindi ko na inaisip ang sarili ko mula na maglayas kami ni Carlo. Bumalik ako sa ilalim ng tulay, dala na ang aming agahan. Hinawi ko ang sako na ginawa kong pinto para makapasok sa loob. Napansin ko na nakahiga pa rin ang aking kapatid, yakap-yakap ang sarili. Aba, himala, ang tagal mong bumangon ngayon ah. May agahan tayo ngayon, bumangon ka riyan. May sikwati ako at saka puto. Maligaya kong wikat kumuha ng baso namin na nilagay ko rin dito sa isang karton. Binutasan ko ang plastik ng mainit na sikwati at nilagay sa baso namin. Nilapitan ko na si Carlo at niyugyug siya para bumangon kaso may napansin ako. Kinapkap kong kanyang nuot na milog ang mata ko nang maramdaman kong init. Para akong napaso sa init. Carlo, may lagnat ka! Unti-unting nagmulat ng mata si Carlo at suminghap siya. Namumula ang kanyang mga mata at sinisipon siya. Nataranta ako sa sobrang pag-aalala. Ayos lang ako, ate. Dahil yan kagabi, no? Teka, may ilang barya pa naman ako eh. Bibili muna ako ng paracetamol ha. Diyan ka lang. Ate, wag na. Pero hindi ko na pinakinggan ang aking kapatid at lumabas na. Medyo malayo ang pharmacy dito, pero kinakailangan kong magtungo kasi ayokong lumala ang lagnat ng aking kapatid. Wala kaming pera pampaospital. Hingal na hingal ako nang nakapasok ako sa pharmacy. Napalayo pa ngang isang matandang customer na may maarte ang pagmumuka. Siguro dahil nadudumihan siya sa akin. Ano ba yan? Kababaeng taong baho. Hindi ko siya pinansin at dumiretso sa counter. Pabili po ng paracetamol. Nilalagnat po kasi ang kapatid ko eh. Ilan? Magkano po ba? 5 pesos lang. Tiningnan ko agad ang bariyang nasa palad ko. Nanlumo ako nang makitang 5 piso lang din ito. Isa lang po. Ani ko sabay lapag sa bariya. Dali-dali akong tumakbo palabas ng pharmacy nang natanggap ko ng binili ko. Sobrang init na ng araw pero hindi ko yun iniinda. Dahil mas mahalaga ang aking kapatid. Carlo, nandito ng gamot. Ani ko pagdating ko at tinulungan ko siyang bumangon. Binigay ko sa kanyang paracetamol at nagmamadaling kumuha ng tubig. Ate, hindi ako marunong lumunok. Naiiyak na wika ni Carlo at binalik sa akin ng gamot. Ha? Anong gagawin natin? Naisipan ko na manghingi ng mainit na tubig sa kapitbahay. Hindi pa bukas sa loob ang bigay at halos isigaw pa sa akin kung gaano kahirap magpainit ng tubig. Tinunaw ko sa kutsara na may mainit na tubig ang paracetamol at nang matunaw na ito, pinainom ko agad sa aking kapatid. Magpahinga ka na lang dito, Carlo. Huwag kang lalabas ha. Si ate na lang ang bahala ngayon. Tumango si Carlo at bumalik siya sa pagkakahiga. Naglakad-lakad na lang ako sa mga karinderi at nag-alok ng libreng hugas pinggan buong araw. Kapalit ng 2 serve ng pagkain para sa aming magkapatid. Mabutit may mabait pa naman ang tao at pinayagan ako. Napapansin ko na ang ganda mo palang bata. Mahilig ka ba sa mga damit? Tanong sa akin ni Aling Risa. Siyang may-ari ng karinderya na aking hinuhugasan ng pinggan. Tapos na ang trabaho ko at gabi na. Nakangiti siya sa akin at may dala siyang paper bag. Kahit na anong damit lang pong sinusuot ko basta't komportable po ako. O iyan, damit ito ng mga anak kong babae. Hindi na yan eksakto sa kanila eh. Di ba may kapatid ka ring lalaki? Ilang taon na? Just anyos po. May mga panlalaki rin ako rito. Lumang damit na rin ng isa ko pang anak. High school na kasi. Ibinigay niya sa akin ng 2 paper bag at sinilip ko ang laman. Umawa ang labi ko nang makita kong maraming damit. Meron din para kay Carlo. Nanlabo ang aking mga mata. Naiyak ako bigla. Salamat po. O siya, narito na rin sa plastic ang pagkain yun ng kapatid mo. Babalik ka ha? Mabilis akong tumango. Sobrang saya sa narinig.
Mabilis akong umalis sa karinderya para maibigay ko agad sa aking kapatid ang natanggap niya mula sa mabait na ginang. Hindi umuulan kaya't mabilis akong nakarating. Excited akong pumasok sa loob. May dala na rin akong gamot para sa kapatid. Carlo, may bagong damit ka na. Bigay ng mabait na ginang at masarap na naman ang ulam natin ngayon. Maligaya kong sabi. Nilagay ko muna sa karton ang mga dala ko at binalingan siya. Carlo! Napawi ang aking ngiti nang mapansin kong nanginginig ng husto ang aking kapatid. Hindi naman malamig kaya't sinubukan kong kapkapin muli ang kanyang noo at halos napaso ako sa sobrang init. Hala! Lumala ang lagnat mo! Bumagsak ang puso ko sa nakita. Kailangan mo na ihatang dalhin sa ospital, Carlo. Agad ko siyang inilagay sa aking likod, saka lumabas kami. Ate, wala tayong pera. Alam ko pero hindi naman kita hayaang mahirapan. Bahala na, dadalhin kita sa ospital. Naiiyak ko nang sabi. Ate, ibaba mo na lang ako. Gusto ko na pong magpahinga. Napasinghap ako sa narinig, ngunit nagpatuloy sa paglalakad. Nakaalis na kami sa ilalim ng tulay at nasa sidewalk na kami. Gabi na at tahimik ang gabi. Iiwan mo na ako? Nanginginig kong tanong. Iiwan mo na si ate mag-isa? Wag! Wag ka namang mag-isip ng ganyan. Gagaling ka. Iyahatid kita sa ospital. Malayo ang ospital dito, ate. Alam ko yun. Tumutulo na ang luha sa aking mga mata. Ngayon lang ako naluha ng todo. Buong buhay ko nasanay na ako sa hirap. Nasanay na ako sa pang-aabuso ng aking tiyahin. Kung papaano niya kaming inalisan ng karapatang mamuhay ng normal. Tinanggap ko na lang na ganito na talaga dahil wala na kaming mga magulang. Pero lumayas kami doon kasi gusto namin ng pagbabago. Umaasa ako na magbabagong buhay namin kahit papaano. Natigilan ako sa paglalakad nang may makita akong kotse na nagpark sa gilid. Napatingin ako sa kwintas na napulot ko. Inalis ko ito sa aking leeg at tiningnan ito. Magandang kwintas na napulot ko, Carlo. Baka pwede natin itong ibenta sa may-ari ng kotse na yan para may pang-ospital na tayo. Hindi ko alam kung totoo ba ito pero nagbabakasakali ako na mabait itong lalapitan ko. Nahinatid siya ng Diyos sa amin para gumaan ang buhay namin ngayon. Lumapit ako't kinatok ang bintana. Agad itong bumabat nakita ko ang isang matanda na may istriktang pagmumukha. Napaatras tuloy ako at nagdalawang isip. Anong kailangan mo? Medyo masungit niyang pagkatanong. Napatingin ako sa kasama niya na nasa harapan. Ipinakita ko sa kanyang kwintas. Napatingin siya rito't napasinghap. Papaanong? Ibibenta ko po sana itong kwintas na napulot ko eh. Kahit na anong halaga po basta may paggamot lamang itong kapatid ko. Nanginginig na po siya sa init eh. Maawa po kayo, ma'am. Ayoko pong mawala ang kapatid ko. Siya na lang pong meron ako. Please, ma'am. Maawa na po kayo sa amin. Lumambot ang kanyang mga mata at agad sinyanyasan ng lalaking nasa unahan. Lumabas ito't kinuha sa akin si Carlo. Ipinasok niya ito sa loob ng kotse. Pinagbuksan niya rin ako ng pinto kaya't nakapasok ako. Nadala sa ospital ang aking kapatid. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari kasi ang ginang ang kumausap sa doktor. Naghihintay lang ako ng update sa kanya kaya't nang natapos niya itong kausapin, lumapit siya sa akin. Ano pong sabi ng doktor? Ayos na po bang kapatid ko? Siya ay may UTI. UTI? Ano po yun? Yun ay impeksyon sa daanan ng ihi. Delikado po ba yun? Maaari kung hindi agad na agapan. Nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Tutulungan kitang maipagamot ang kapatid mo. Talaga po? Kaso kailangan ko rin ng tulong mo pabalik. Ano po yun? Handa po akong tumulong pabalik, ma'am. Basta lang po bumuti ng kapatid ko. Alam mo kasi, kilala kong may-ari ng kwintas na ibebenta mo sana. Bigayan ng anak ko sa isang babae. Yang kaso ayoko sa babaeng yon para sa anak ko. Hindi pa kailanman nakita ng anak ko sa personal ang babaeng yon. Bakit po? Kasing aksidenteng anak ko't nabulag saglit. Ang babaeng yun ang naging tagabantay ng anak ko. At nagkaroon sila ng relasyon. 1 taon na palang nakalipas. Nakakita ng anak ko at hinanap niyang babaeng yun. Ang tanging palatandaan lang ng anak ko tungkol sa kanya
ay ang kanyang pangalan at ang kwintas na ito. Ano pong ipapagawa niyo, ma'am? Pwede ka bang magpanggap na ikaw ang babaeng yon? Na ikaw ang may-ari ng kwintas na ito? Nakaramdam ako ng kaba sa kanyang sinabi. Parang mali po yata yan, mama. Hindi ito magiging mali kasi para sa anak ko ito. Para tumigil na siya sa babaeng nagnakaw sa amin ng pera. Ayaw niyang bumalik sa trabaho hanggat hindi ko na ibabalik ang babaeng yun. Dahil nasa sa iyong kwintas, magpapanggap ka na siya. Kapalit ng magandang buhay ninyo ng kapatid mo. Nakakaengganyo ang kanyang alok ngunit natatakot ako. Para kasing mali siya sa pakiramdam. Ma'am, hindi po ako marunong sa ganyan. Wala akong pinag-aralan eh. Mangmang po ako, ma'am. Baka po malaman ng anak ninyo na hindi ako yung babaeng hinahanap niya. Magagalit po siya sa akin at sa inyo po. Ayaw mo bang maipagamot ko ang kapatid mo at bigyan kayo ng magandang buhay? Kumirot ang aking puso. Wala namang pinagkaibang babaeng yun. Oportunista yon kaya't ayoko sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit niya itinapon to eh. Baka napagtanto niya na hindi sila bagay ng anak ko. Kaya mabuti na rin na nasa isang kagaya mo ito. Instrumento mo ito para maayos ang buhay ng kapatid mo at sayo. Pag-isipan mong mabuti ang alok ko, iha. Nakapasok ako sa loob ng kwarto ni Carlo nang pinayagan ako. Agad ko siyang niyakap nang makita ko na gising na siya at bumaba ng lagnat. Ngumiti ako sa kanya pagkatapos at hinawakan siya sa kamay. Ate, sabi ng doktor bawal na raw ako kumain ng chichirya, noodles at iba pa. Sabi niya po masama raw yun sa katawan. Napatango ako at nakagat ang ibabang labi. Oo, hindi na tayo kakain yan. Ano na lang pong kakainin natin? Yan naman ang palagi nating kinakain, ate. Nakagat kong ibabang labi ko. Oo nga naman. Naisip ko agad ang alok ng ginang. Napakadelikado ng kanyang ipagagawa sa akin ngunit kapalit naman nun ay ang magandang buhay na ipinangako niya sa amin ng aking kapatid. Siguro hindi ko nalang iisipin ang resulta. Basta lang hindi na ito maulit. Ang hirap magkasakit kapag mahirap. Ayoko nang maranasan ulit to. May tutulong sa atin, kaya hindi na tayo babalik sa tulay. Gaganda ng buhay natin tapos makakapag-aral ka pa. Talaga po? Oo, binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na magbago. Masaya ka ba? Opo ate, ang saya-saya ko po. Yun naman ang mahalaga sa akin, ang aking kapatid. Masakit mawala ng magulang sa murang edad at ayokong mawala rin ng aking kapatid. Kasi siya na lang ang tanging pamilya ko. Ang tanging lakas ko kaya't kung ano man ang ipagagawa sa akin, kakayanin ko kapalit ng magandang buhay na pinapangarap ko. Nang pumayag ako sa gusto ni Ma'am Sanya, pina-check up niya rin ako. Nag-alala pa nga ako kasi naiwan ng kapatid ko sa kwarto niya. Pero sabi niya meron namang nagbabantay. Malnourished ka pala. Anya matapos akong matimbang. Ano po yun? Ang kahulugan nun hindi ka malusog. Kailangan mong kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng mga bitamina. Hindi kita pwedeng ipresenta sa anak ko ng payat ka. Magtataka yun. Masama po bang ugali ng anak ninyo? Natawa siya. Medyo. Pero kapag naibalik ko ang babaeng gusto niya, mawawala yun. Pero hindi naman po akong babaeng yun. Bumuntong hininga siya. Kaya kailangan kitang i-training. Nasa malayo ng babaeng yun at hindi na muli pang makakaapak pa sa buhay ng anak ko. Hindi ko hahayaan yun kaya't ikaw, gawin mong lahat para lang maniwalang anak ko sa'yo. Magpapanggap po ba ako na ako ang babaeng yun? Hindi, iha. Huwag ka mag-alala. 1 taon nang nakalipas mula nang bumalik ang paningin ng anak ko. Hindi niya na siguro naaalala ang personalidad ng babaeng magnanakaw na yon. Kasi hindi niya naman yun nakita. Nakahinga ako ng maluwag. Baka pag Englishin akong bigla hindi pa naman ako masyadong marunong. Mabait si Ma'am Sanya sa akin. Nang makalabas ang aking kapatid sa ospital, ipinag-shopping niya kami. Tuwang-tuwa kami kasi unang beses naming umapak sa mall. Kaya todo ang tingin ko sa mga nakadisplay. Natawa si Ma'am sa aking ginagawa. Unang beses mo ba rito? Tumango ako. Napangiti siya. Alam mo ba, pangarap kong magkaroon ng anak na babae kaso hindi na nasundan ng anak ko. Kasi ayaw na ng asawa kong sundan magmula nang mahirapan akong ilabas si Samuel.
Samuel po? Yun ang anak ko. Napatango ako. Kaya masaya ako na maipag-shopping kita. Natupad saglit ang pangarap kong ma-shopping ng babaeng anak. Napangiti na rin ako. May mga mabuting tao pa rin pala na kagaya niya. Akala ko kapag mayaman masasama ang ugali. Yun kasing paniniwala ko habang lumalaki ako. Dahil na rin sa nakikita sa TV. Kapag mahirap, mabait. Pero kapag mayaman, masama. Pero sa realidad, kahit mayaman o mahirap ka, pwede kang maging mabait o maging masama. Isang buwan akong nanatili sa isang bahay na pinatira sa amin ni Ma'am Sanya bago niya ako isinama sa bahay niya. Sa isang buwan na yun, maraming nagbago sa akin. Hindi na rin ako dugyot. Maayos sa mga damit ko at malusog na rin. Suot ko sa aking leeg ang kwintas na aking napulot. May kaba sa aking puso habang nakasunod ako kay Mama sa malaking bahay nila. Umakyat kami sa engrandeng hagdanan patungo sa ikalawang palapag ng malaking bahay na ito. Merong mga kasambahayang bumati sa amin. Pati ako'y napabati na rin. Manghang-mangha ako sa ganda ng suot nila. Uniforme ba nila yon? Nasa kwarto pa ang aking anak Carmel. Kapag nakita ka niya, ikaw ang unang bumati. Huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko sa'yo. Opo. Inisip kong sinabi niya. Ang totoong pangalan ng babaeng nakarelasyon ng anak niya habang bulag ito ay Kara. Isa itong kasambahay na nagnakaw ng pera sa kanila. At dahil bulag ang anak niyang si Samuel sa pag-ibig nito, hindi siya naniwala. Ngayon ako ang tutuloy sa katauhan ng babaeng yun. Isisiwalat na nagsisinungaling ako sa pangalan ko, na hindi ako si Kara. Ako si Carmel, para mapanatili ko ang totoong katauhan ko. Samuel, wika ni Ma'am Sanya pagdating namin sa isang malawak na kwarto. Sobrang kalat ng kwarto. May nakita pa akong brief sa sahig, mga unan at kumot. Parang binagyong buong kwarto sa sobrang kalat. Samuel! Tawag niyang muli. Bumukas ang pinto ng banyo kaya't napabaling kami ron. Lumabas ang isang lalaking matangkad at maputi. Hubad ang kanyang ibabaw at sa ibaba ay may tuwalya. Hawak lamang ng kanyang kamay habang nakatapis ito. Umawang ang aking labi. What? Bakit ang kalit nitong kwarto mo? Gosh, nakakahiya. Huh? Bumaling ang lalaki sa akin. Sino yung dala mo? New maid? Anak, this is Kara. Siya yung babaeng hinahanap mo. Nahanap ko na siya. Ani Ma'am Sanya. Umawang ang labi ng lalaki. Hinawakan ni Ma'am ang aking kamay. Masaya ako na makita kita muli, Samuel. Ako ito, si Kara. Carmel ang totoong pangalan ko. Nagtangis ang kanyang bagang. Liar! Inilabas ko ang kwintas at ipinakita ko sa kanya. Naaalala mo ba itong ibinigay mo? Dala ko pa rin ngayon. Gusto kong magpakain sa lupa dahil sa sinabi ko. Iyon naman kasi ang turo ni Ma'am Sanya kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Really? Kita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon at dahil sa panlalambot niya, nabitawan niyang kanyang tuwalya. Kaya't unti-unting nanlaki ang aking mga mata nang makita kong nakatago sa kanyang tuwalya. Halos hindi ako makahinga nang makita kong kanyang alaga. Narinig kong pagsinghap ni Ma'am Sanya. Ngunit ako, hindi na talaga makahinga sa nakita. Kaya narinig ko na lang ang sigaw ni Ma'am nang bumagsak ako sa sahig, kasabay ng pagkawala ko ng malay. Samuel's point of view. Tahimik kong pinagmamasdan ng babaeng inuwi ni Mama rito sa amin. Nagpakilala ito bilang si Kara, ang babae na aking hinahanap. Napatingin ako sa kanyang kwintas at hinawakan ang pendant nito. Hindi ko man kita noon pero alam ko na ito yung ibinigay ko kay Kara bago ako magpa-opera sa aking mata. Ngunit nang makakita na ako ay nawala siya na parang bula. Sinabi ni Mama na umalis ang babae kasi nagnakaw ito ng pera. Pinalayas niya. Ayaw niya rin dito. Nagalit ako kasi alam ko na hindi yun kayang gawin ni Kara. Sa ilang buwan ko siyang nakilala bilang tagapag-alaga ko. May namuong pag-iibigan sa aming dalawa. Tanggap niya ako kahit bulag ako. Pinaramdam niya sa akin na hindi ako mag-isa noong panahong naghirap ako. Alam kong trabaho niyang alagaan ako pero umibig ako kaya't pursigido akong magpa-opera para makita siya.
1 taon nang nakalipas mula nang makakita ko ulit at hindi ko na ulit siya nakita. Kahit saan ko siya hahanapin, walang makakapagturo kasi wala naman akong litrato niya. Kahit isearch ko siya sa social media, wala akong makitang mukha niya. Kaya ngayon, bigla na lang may inuwi si mama na isang babae na ipinakilala sa akin na Kara. Siya ba talaga to? Bakit wala akong maramdaman na mabilis na pagtibok ng puso? Siya ba talaga to? O pinaglololo ko lamang ako ng aking ina? Kasi alam niya na ayaw kong bumalik sa trabaho dahil sa banta ko sa kanya. Unti-unting nagising ang babae at nang akong bumungad sa pagdilat niya, mabilis siyang bumangon kaya't tumamang noo niya sa noo ko. Napaatras ako. Ouch! Sinapo ko ang aking noo at tiningnan siya na ngayon ay nagpapanik na. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Para siyang naiiyak. Nabitin tuloy ang inis ko kasi ang inosente niya. Sorry po. At ang galang pa. Pinaglololo ko ba ako ni mama? Sigurado ako na hindi ito si Kara. Namulot lang yata siya ng babae sa daan. Pero ang kwintas, saan niya kaya nakuha yun? Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa noo. Namilog ang mata ko sa gulat. Sobrang lapit niya sa akin kaya't nanigas ako sa aking kinatatayuan. Patingin po kung may bukol. Hinayaan ko siyang gawin yon habang ako'y mariin siyang pinagmamasdan. Wala naman, pasensya na po, nagulat lang ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Paniguradong kung uusisain ko ito, iiyak to. Hindi ko alam kung bakit to ginagawa ni mama. Pero baka malaki ang pangangailangan ng babaeng ito para pumayag sa gusto ni mama. Umangat ang sulok ng labi ko at biglang hinapit ang kanyang bewang. Napapitlag siya sa aking ginawa at gulat na gulat siya. Pinadaan ko ang aking ilong sa kanyang pisngi at bumulong ako sa kanya. Miss na kita, Kara. Ang akala ko hindi na kita makikita. Tiningnan ko ang kanyang reaksyon. Halatang hindi siya sanay na may humahawak sa kanyang lalaki. Agad ko siyang inilayo nang pumasok si mama sa kwarto ko. Gising ka na pala, iha. Babalik na ako sa trabaho ko, mama. Anunsyo ko bigla. Nanlaki ang mata ni mama. Kita ko ang saya sa kanyang mata. Talaga? Dahil ba nandito na siya? Umangat muli ang sulok ng labi ko at tiningnan ng babae na hindi makatingin sa akin. Oo, dahil nandito ng girlfriend ko. Nang nag-iwas ako ng tingin, napawi ang aking ngiti. Hindi ko alam kung nasa ng totoong Kara, pero hahanapin ko siya. Hindi pwedeng hindi ko siya makita lalo na't iniwan niya na lang akong bigla. Gusto kong siya mismong sumagot sa katanungan ko. Gusto ko siya mismong magkumpirma na totoo ang pinaratang ni mama sa kanya. Sobrang miserable ko nang hindi ko siya nakita matapos ang aking operasyon. Nangako pa siya na hindi niya ako iiwan, pero umalis siya. Tumataba ka na! Yun ang nadatnan ko pagbaba ko sa first floor ng aming bahay. Nagtungo ako sa dining area para mag-agahan pero nakita kong isang bata na sobrang ganado sa pagkain. Hinahaplos-haplos siya ni mama sa buhok. Tuwang-tuwa sa bata. Sino naman yan, mama? Napatingin si mama sa akin. Ah, kapatid dun ni Carmel. Nanibaguhan ako sa narinig. Carmel? Totoong pangalan ni Kara. Sinabi niya kanina, right? Bumuntong hininga ko at naghila na rin ng upuan. Wala ang babae rito. Hinanap ko siya, kaya nang napansin ni mama, nagsalita siya. Si Carmel ba ang hanap mo? Pinasamahan ko muna siya kay Manang dahil dito na siya titira. What? Ayaw mo ba? Ako na ngang nagbalik sa'yo sa kanya, di ba? To make it up to you. Because you promised na babalik ka na sa kumpanya. Kaya nag-effort ako na ibalik siya rito kahit ayaw mo. Napaangat ang tingin ng batang lalaki kay mama. Ayaw niyo po kay ate rito? Nagtaas ang kilay ko kay mama na bahagyan ng kinabahan. Mukhang walang alam ang batang ito kung anong pinasukan ng kanyang kapatid. Of course not, iho. Gusto kong ate mo rito. Kumain ka lang para hindi nababalik yung UTI mo. Nagtagal ang tingin ko sa bata. Iha, ako na dito. Magtungo ka na sa hapag. Naroroon na sila. Gusto ko pong tumulong. Ang dami niyo po kasing gagawin kaya ko naman yan. Ha? Hindi pwede. Napatingin ako sa bagong boses na aking narinig. Nang balingan ko ito,
Nakita ko si Manang na pababa ng hagdan. Kasabay niya si Carmel na tinutulungan siya sa pagbubuhat sa kanyang dalang basket. Nang sulyapan ko si Mama, kita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Siguro hindi nasusunod ng babaeng binayaran niya ang gusto niya. At kapag wala ako sa paligid, paniguradong pagagalitan niya ito. Kailangan ko pa yatang sumabay sa acting nila para hindi ito malagot, habang patuloy pa rin ang palihim na paghahanap ko kay Kara. Tumayo ako. Anak! Hindi ko na pinakinggan si Mama at humarang sa dalawa. Agad nagbaba ng tingin si Manang habang napalunok naman si Carmel. Hayaan mo na si Manang sa trabaho niya. Sabay na tayong kumain. Anikot kinuha ang kanyang kamay. Kita ko ang tensyon sa kanyang mukha pero wala na siyang magawa nang hinila ko siya at dinala sa hapag. Ipinaghila ko siya ng upuan sa tabi ko. Ngumiti ako sa kanya. Sabay tayong kumain. Ngayon lang kita nakitang muli eh. Miss na kita, Kara. Napasulyap ang babae kay Mama kaya't napangisi ako. Hindi ko alam kung bakit ko ito pinagbigyan. Siguro dahil pagod na rin ako kay Mama. Mag-aaway na naman kami kung sakali. At kawawa rin ang inosenteng babaeng ito kung mabibisto ko siya. Miss na rin kita. Kumain na tayo. Tumikhim siya. Susubuan kita. Gulat siyang napatingin sa akin. Parang lalabas pang buong eyeballs niya sa gulat. Ha? Noong bulag pa ako, ikaw ang nagsusubo sa akin. Ngayong nakakakita na ako naman. Tiningnan ko si Mama. Napansin kong mariing titig niya ngunit nang makita ko, ngumiti siya. Maiiwan ko muna kayo, ha? Ani Mama at umalis na. Nang kami na lang, napabuntong hininga na lamang ako. Kaya kong sarili ko. Mahinhin na wika ng babae at tumayo. Saan ka pupunta? Lilipat ako sa tabi ni Carlo. Gusto ko lang tingnan kung nakakakain ba siya ng maayos. Kumakain siya ng maayos. Ako ang dapat tanungin mo. Bumalik ka para sa akin, di ba? Napatingin siya sa kapatid niya. Kuya, boyfriend ka ba ng ate ko? Inosenteng tanong nito. Oo, sagot ko. Bakit? May boyfriend ba itong ate mo? Wala naman. Ikaw ang unang boyfriend niya kung ganon kaya wag ka sanang masungit. Ngumuso ako. Hindi naman ako masungit. Pinagtitripan mo yata ang ate ko eh. Kita ko nang umisi ka kanina. Carlo, tama na. Wala lang yun. Busog ka na ba? Opo. Ikaw ate, kumain ka na po. Oo naman, kakain ako. Para akong nakakita ng isang pamilya sa hapag na marahang nag-uusap. Hindi ko magawang magalit kahit alam kong niloloko ko ng babaeng ito. Hindi siya si Kara. Hindi ako tanga para maniwala. Kahit isang taon nang nakalipas, naaalala ko pa rin ang boses ng babaeng nag-alaga sa akin noong ako'y bulag pa. Ang babaeng nagpaibig sa akin na kahit nasa bingit ako ng kadiliman, lumiwanag pa rin ang dahil sa kanya. Maligaya ang aking ina nang malamang babalik na ako sa trabaho, ni hindi niya ako pinagdududahan. Basta na lang siyang naniwala na naniniwala ako sa babaeng dala niya. Mabutit nandito na si Carmel. Alam kong babalik ka sa trabaho kapag naibalik ko na siya sa iyo eh. Tiningnan kong dalaga na ngayon ay nakatingin sa akin. Seryoso ang aking mukhang nakatingin sa kanya. Kaya ramdam kong kaba niya. Naglahad ako ng kamay. Kita kong nagulat siya ron. Sumama ka sa akin. Humagikik si Mama. Isasama mo ba siya, iho? Oo, Mama. Gusto ko siyang isama sa trabaho ko. Sige, sumama ka na, iha. Opo. Nang nagtungo na ako sa trabaho, pansin kong pagkamangha ng dalaga sa lugar. Sa tuwing binabati kami, inosenteng binabati niya rin itong pabalik. Napaka-inosente niyang tingnan, pero niloloko niya ako ngayon. Hindi ko naman nakita ang pagpapanggap niya. Hindi ko pa rin maiwasang mairita. Kaya nang nasa loob na kami ng opisina, agad ko siyang hinarap. Magkanong binigay ni Mama sa'yo kapalit ng pagpapanggap mo? Namilog ang kanyang mga mata sa biglaan kong tanong. Napaatras siya sa tanong ko. Po? Bulag man ako noon pero hindi ako tanga para maniwala na ikaw nga si Kara. Nagsimula nang maging balisa ang kanyang tingin. Hindi kita isusumbong sa kanya. Hindi ko sasabihin kay Mama na alam kong niloloko niyo ako. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Magkanong ibinayad sa'yo ni Mama? Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko at nagsimulang umiyak.
Sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko po gustong lokohin ka. Ako po'y nangangailangan lang talaga ng tulong. Nagkasakit po kasi yung kapatid ko eh. Nagka-UTI siya. Wala po siyang binigay na pera pero binigyan niya kami ng maayos na buhay. Lalo na yung kapatid ko. At saan mo nakuha yung kwintas na yun? Tumingala siya sa akin na lumuluha pa rin. Napulot ko na lang po eh. Nakatira kasi kami ng kapatid ko sa ilalim ng tulay. May nagtapon po ron kahit nakuha ko. Nang magkasakit ng kapatid ko, ibebenta ko sana kay Ma'am Sanya. Kasi siya lang nakita ko sa daan. Wala naman po akong ideya tungkol dito. Nanahimik ako. Agad niyang inalis ang kanyang kwintas at tumayo siya. Kinuha niyang kamay ko at inilapag sa palad ang kwintas. Hindi po ito akin. Kaya nararapat lang na maibalik yan. Napatingin ako rito. Sana po huwag kayong magalit kay Ma'am. Mabait po siya sa amin. Hindi ko nga po alam ang rason pero sana mahanap niyo po ang babaeng iniibig ninyo para makabawi. Pwede ko po kayong tulungan sa paghahanap sa kanya. Tiningnan ko siya. Kapalit nun huwag niyo po sanang sabihing nabisto niyo na po ako. Kawawa naman po yung kapatid ko. Wala po kaming matutunguhan Ayaw na naming bumalik sa ilalim ng tulay. Kumirot ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Hindi ko siya binigyan ng sagot sa alok niya. Hindi ko gusto na tulungan ako pero dahil siyang nakapulot sa kwintas na ito, baka nga siyang maging sagot. Dito. Itinuro ni Carmel ang tulay na aming dinaanan nang mapagpasyahan kong tanggapin ang kanyang alok. Naghanap ako ng mapaparkingan ng kotse bago nagtungo sa ilalim ng tulay. Sinundan ko siya at kita ko kung gaano karaming naninirahan sa ilalim ng tulay na ito. Dito po. Tinuro niya kung saan nahulog ang kwintas, saka tinuro din ang tulay sa ibabaw. Diyan po galing. Dito ka naninirahan? Opo, dati. Ngayon? Binigyan po kami ng bahay ni Ma'am Sanya sa isang subdivision po. Ilang taon ka na? 18 po. Nawindang ako bigla sa kanyang edad. Parang magkakasala pa yata ako kahit nasakto naman ang edad niya. 5 taon pa lang agwat naming dalawa. Hoy, Inday! Nagkita tayo ulit At wow! Ang ganda mo na! Mayamang-mayaman na! Napabaling ako sa isang ginang na may dala pang basket. Nilapitan niya si Carmel at hinawakan sa braso. Hindi naman po. Anong hindi? Payatot ka dati tapos ngayon ang lusog mo na. Binalingan ako ng ginang at ngumisi siya. Isa na lang ang kanyang ngipin. Ikaw bang nobyo niya? Ang gwapo mo at mukhang mayaman. Ang swerte mo naman pala, Inday. Pahingi naman ng balato dyan. Kawawa naman kami rito sa tulay na iniwan mo na. Tinanggal ko ang kamay ng ginang sa braso ng dalaga at hinila siyang palapit sa akin. Aalis na kami. Tinalikuran na namin ang ginang at handa na sana sa pag-alis ang magsalita ito. Saka nga pala may naghahanap sa'yo, Inday. Bago pa lang. Auntie mo raw yun. Kita kong pagputla ni Carmel sa narinig. Mabilis kaming umalis doon at binigyan siya agad ng tubig pagbalik namin sa kotse. Are you okay? Tumango siya. Ayos lang po. Di ba po may CCTV ang tulay? Naalala ko pa po yung petsa kung kailan ko napulot ang kwintas. Baka po makatulong yon. Pero hindi iyon ang inaalala ko. Ang inaalala ko ay ang reaksyon niya ngayon lang pero tumango pa rin ako. CCTV, Ineng. Bakit? Tanong ng kapitan ng barangay nang magtungo kami sa barangay hall. Gusto lang sana naming makita kung sino po ang nagtapon ng kwintas nito noong Mayo 16. Alas 9 ng gabi yata iyon. Tumingin ako sa kapitan na mukhang tatanggi pa yata. Pero nang makita akong mariin na napatingin sa kanya, tinawag niya agad ang sekretarya. Sumunod kayo sa kanya. Nireview ng sekretarya ang CCTV footage ng tulay. Mariin ang titig ko ron hanggang sa huminto kami sa isang video na oras alas 9 na nga ng gabi. Nakita namin ang isang babae na huminto sa gilid ng tulay. Isang babae na may malaking tiyan at may itinapon sa tulay bago umalis. Buntis ang may-ari niya na. I-zoom natin ang muka. Umawang ang labi ko nang makita kong kanyang itsura sa unang pagkakataon.
Ikaw po bang ama ng ipinagbubuntis niya? Hanapin natin, baka pumapano siya. Ani Carmel. Unti-unting kumuyom ang aking kamao. Hindi. Wala namang nangyari sa aming dalawa. Buntis ang nasa video at siyang nagtapon sa kwintas na pulot ni Carmel. Si Cara kaya ito? Umuwi na tayo. Malamig kong wika. At una nang lumabas ng barangay hall. Nawalan ako bigla ng pag-asa. Buntis ang babae. Hindi na rin ako magtataka kasi 1 taon nang lumipas. Pero may tanong pa rin sa akin. Bakit niya ako iniwan? Talagang ninakawan niya ba kami at nagpakalayo-layo? Para saan ang lahat ng pinagsamahan namin? Ginawa niya lang ba yun dahil trabaho niya? Sumikip ang dibdib ko. Parang gusto kong uminom. Gusto kong mawala ang sakit na dinulot niya sa akin. Iniwan niya ako at nagpabuntis sa iba? Ayos ka lang ba? Tanong ni Carmel nang makauwi na kami. Matulog ka na. Ayos lang ako. Tipid kong wikat na una na akong umakyat sa hagdan. Iniwan ang dalaga na litong-lito sa akin. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Carmel's point of view. Hindi ko na muling nakakausap si Samuel magmula nang malaman niyang tungkol sa babae na kanyang hinahanap. Buntis ito. Bagay na ikinasakit ng damdamin ng binata. Hindi ko alam kung itutuloy niya pa ba ang paghahanap rito. Willing naman akong tumulong. Ngunit ayoko ring mangulit sa kanya at baka magalit pa siya. Itinago na nga niya kay Ma'am Sanya na alam niya na. Aabusuhin ko pa ba? Mas pinoproblema ko ngayon ang paghahanap sa amin ni Auntie. Sa loob ng ilang taong paglalayas namin sa kanya, ngayon lang niya kami hinanap. At nag-aalala ko na baka mahanap niya kami't ibalik sa poder niya. Lalo na ngayon na maayos na kami. Si Carlo nakapag-aral na sa school at ako pinapaaral din ni Ma'am ngunit homeschooled lang. Gusto kong munting bahay nito. Gusto ko na unti-unti kong nararanasan ang hindi ko nararanasan noon. At ayokong bitawan pa ito. Naging maganda muli ang performance ng aming kumpanya dahil sa pagbabalik ng aking anak. Maligayang kwento ni Ma'am Sanya sabay tingin sa akin. Mukhang paniwalang-paniwala nga siya na ikaw si Cara. Tinuturuan niya ako ngayon kung papaanong magluto ng basic na pagkain. Dapat ko raw itong matutuhan, lalo na kapag ikakasal na raw kami ng anak niya. Mahilig raw sa pagkain si Samuel. Ma'am, ano po ba talagang nangyari kay Cara? Tanong ko sa kanya. Bakit po siya umalis? Natigilan si Ma'am at binalingan ako. Bakit mo na itanong, Iha? Iyon ay dahil mukhang mahal na mahal po siya ng anak ninyo. Nalungkot ang kanyang mukha't inoff ang stove. Hinarap niya ako. Akala ko magagalit siya pero malungkot siyang ngumiti. Pinalayas ko, Iha. Dahil po nagnakaw? Oo, nagnakaw siya ng pera sa anak ko. At isa pa hindi siya karapat-dapat sa anak ko. Bakit po? Dahil may asawa ng babaeng yon. Namilog ang aking mga mata. Po? Hindi alam yun ni Samuel at ayoko nang malaman niya. Hindi magandang pag-usapan pang babaeng nagloko sa amin. Nagnakaw yun ng pera para ipadala sa abusado niyang asawa. Ginamit niya lang ang anak ko. Pinaibig habang bulag. Ayaw na ayoko sa lahat yung pinagsasamantalahan ng aking anak. Nag-iisa lang si Samuel at napakabuti niyang tao. Bahala na kung masamang turing sa akin ng anak ko. Mas maganda na isipin niya na lang na pinalayas ko. Huwag niya lang malaman na minsan siyang umibig sa isang may asawa na. Kumirot ang aking puso at napayuko. Kaya ikaw, Carmel, gusto kita para sa anak ko. Paibigin mo siya, Iha. Alam kong magugustuhan ka rin ng anak ko Sasabihin din naman natin sa kanyang totoo. Sa ngayon mas magandang mahalin ka muna niya bago malaman ng katotohanan tungkol sa babaeng yun. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Imposible namang magustuhan ako ng lalaking yun. Imposibleng iibig siya sa kagaya kong mababa pang narating sa buhay. Mangmang at duwag. Hindi ko yata kayang kanyang ipagagawa. Imposible yun. Pero sa lugar ko, posibleng iibig ako sa kanya. Pero ayoko na mangyari yun. Ayokong masaktan ng buo kong puso. Nang hindi na ako isinama ni Samuel sa kanyang opisina,
Nanatili na lamang ako sa aking kwarto upang gawin ang assignment na ipinagawa ng aking teacher. Napakamot na lamang ako na makita ko kung gaano kahirap ng ipinagawa niya, lalo na sa subject na math. Parang babaliktad pa yatang kaluluwa ko. Kung nakapag-aral pa ako sa saktong oras at edad, baka sobrang easy na sa akin ang division. Pero hanggang grade 3 lang ako nakapag-aral sa normal na paaralan. Kaya napakahirap nito para sa akin. Paano ba to? Ibinagsak kong mukha ko sa lamesa patagilid at nandulumo. Baka mas magaling pa si Carlo nito kaysa sa akin eh. May kumatok sa pinto ng aking kwarto kaya't mabilis akong napaayos ng upo. Inayos ko ang sarili ko bago tumayo para pagbuksan ng pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Samuel. Samuel! Sinilip niya ang aking kwarto. Anong ginagawa mo ngayon? Nagsasagot ako ng assignment ko. Nahihiya kong wika. Assignment? Oo, nag-aaral ako eh. Papasok ako. Binuksan ko ng malaki ang pinto at hinayaan siyang makapasok bago isarang pinto. Nataranta ako nang dumiretso siya sa study table ko para silipin ang aking ginagawa. Agad kong kinuhang kwaderno at nilagay sa aking likod. Mangha niya akong tiningnan. Bakit? Wala. Bobo kasi ako. Patingin nga. Bakit? Gusto kong tingnan kung tama ba yung assignment mo. Umupo siya sa upuan ko at naglahad ng kamay. Nakagat kong ibabang labi ko bago ko ibinigay sa kanya ang aking kwaderno. Hindi ko siya tinitingnan nang nakuha na niya. Division? Sobrang dali lang nito ah. Grade 3 lang po ako eh. Kaya't pinaaral ako ni Ma'am Sanya. Hindi makapaniwala niya akong binalingan. Hiyang-hiya na tuloy ako. Pasensya na, bago ba sa'yo na may hindi nakapag-aral? Ako, kung hindi mo alam, mas marami pang mas mangmang sa akin. Yung hindi talaga nakapag-aral. Masaya nga akong nabigyan ako ng oportunidad. I'm sorry. Naku, wag ka pong mag-sorry. Kaya nga po hindi ko sasayangin tong ibinigay ni Ma'am Sanya sa akin. Mag-aaral ako hanggat may tutulong. Hinila niyang isa pang upuan. Umupo ka rito. Ituturo ko sa iyo ang matematika. Magaling magturo si Samuel kahit hindi siya isang guro. Magmula nang malaman niyang nag-aaral ako, kapag tapos na siya sa trabaho, pupunta siya sa akin para tingnan ang mga assignments ko. Minsan kapag day off niya tapos nandito yung teacher ko, nasa tabi ko siya. Nakikinig din kaya't naiilang minsan ang aking guro. Kaya si Ma'am Sanya, tuwang-tuwa sa nakikita. Namumula ako sa tuwing inaasar niya ako. Kaya sa tuwing malapit si Samuel sa akin, naiilang na tuloy ako at nakaramdam ng kakaiba sa aking puso. Nag-improve ako sa pag-aaral. Gumaling ako sa math at iba pang subject. Kahit yung English medyo may alam na ako. Naglapag si Samuel ng isang buong cake sa lamesa ko sa gitna ng pagsagot ko. Namilog ang aking mga mata, tiningnan siya. Kararating niya palang yata galing sa kumpanya dahil sa suot niya. Bakit may cake? Hindi ko po birthday. Hindi naman birthday lang ang dahilan kung bakit may cake. Umupo siya sa isang upuan. Gusto lang kitang bigyan. Paborito mo ito, di ba? Sabi ni Mama, nasasarapan ka raw sa chocolate cake. Opo, pero ang dami naman ito. Di hatian mo yung kapatid mo. Nasa subdivision siya, di ba? Kasama ng nagbabantay sa kanya. Oo, puntahan natin. Napatingin ako sa oras sa lamesa. Pero gabi na. Ano naman? May sasakyan naman. Tara na. Dalhin mo yan. Napalunok ako at kinuhang box ng cake. Pababa na kami ng hagdan nang makasalubong namin si Ma'am Sanya. Kita ko ang malisyosa niyang tingin nang makitang magkasama kami ng anak niya. Samuel, saan kayo pupunta? Pupunta kami sa subdivision, Mama, para sa kapatid ni Carmel. Oh, may date kayo ha? Nataranta ako. Ha? Hindi po. Oo, date to Mama kahit matulog ka na. Humagik-hik bigla si Mama at agad humawak sa balikat ng kanyang anak. Kung ano man yan anak, masaya ko para sa'yo. Mag-enjoy kayo sa date nyo. Pumalakpak pa nga si Ma'am bago niya kami nilagpasan. Hiyang-hiya na tuloy ako. Hinawakan ni Samuel ang aking kamay kaya't napatingin ako sa kanya. Hayaan mo na siya. Tara na. Nagtungo kami sa subdivision kung nasaan nando na mamalagi ang aking kapatid. Kasamang ilan sa mga pinagkakatiwalaang kasambahay ni Ma'am Sanya.
Dito naman ako pero kadalasan ay doon ako sa bahay nila Samuel. Dahil nga nagpapanggap ako pero alam naman na ni Samuel. Kapag walang pasok ang aking kapatid, bumibisita siya ron. Ate! Agad akong niyakap ni Carlo pagkakita niya sa akin. Binati rin kami ni Manang Ena at Manang Luisa. Ngumiti ako sa kanila at tiningnan ng aking kapatid. Kamusta ka na, Carlo? Ate, nakakuha ko ng malaking marka sa first quarter. Tingnan mong certificate ko. First honor. Wow, talaga? Ang galing mo naman. Tumikhim si Samuel. Kuya, nandito ka pala. Ano yung dala mo? Sinilip ni Carlo ang hawak ni Samuel. Siya na kasi ang nagdala nang lumabas kami sa kotse niya. Cake. Wow, ang sarap niya na. Pagsalu-saluhan na lang nating lahat. Ani Samuel at naunang nagtungo sa hapagkainan at doon inilapag ang box ng cake. Masayang gabi namin sa subdivision. At dahil malaki ang marka ng aking kapatid sa school, nagsimula ng karaoke sila Manang at inaya pa si Samuel na kumanta. Akala ko tatanggi siya kasi hindi ko naman nakitaan ng kanyang pagkatao. Nabibigay agad sa request ng isang kasambahay. Ngunit nagulat ako nang hawakan niya ang mikropono at kumanta nga siya. Napakaganda ng kanyang boses. Wala akong tanging narinig kung hindi ang boses niya. Parang tumigil ang mundo ko at ang aking mga tingin nasa kanya lamang. Para akong inaakit sa kanyang boses. Hindi ko maipaliwanag itong nararamdaman ko. Ang susunod na kakanta si Carmel. Ani Manang at ibinigay sa akin ng mikropono. Hindi ko na malaya na tapos na pala si Samuel kumanta. At nasa kanya pa rin ang aking tingin. Hiyang-hiya ko ng matauhan. Nahuli niya akong titig na titig sa kanya kaya't iniwas ko ang aking tingin. Hindi po ako marunong, Manang. Tama, Manang. Huwag niyo pong pakakantahin si ate dahil baka uulan at hindi pa matuloy ang klase bukas kasi babaha. Carlo? Inis kong wikat agad ko siyang sinugod. Agad siyang lumapit kay Samuel. Kuya, inaaway ako ni ate oh. Ngumisi naman si Samuel. Huwag mo namang awayin, ate. Napasinghap ako't umatras na. Kakain na lamang ako ng cake. Dito na lang din kami natulog sa subdivision matapos ang masayang gabing yon. Nasa iisang kwarto lang kami ni Samuel at ng kapatid ko. Kasi konti lang naman ang kwarto dito. Hindi naman pwedeng doon tumabi si Samuel sa kanila Manang. Hindi ako makatulog kaya't bumangon ako at sinilip si Samuel sa couch. Nakita ko na nakatingin siya sa kanyang cellphone habang nakahiga ron. Hindi ka pa ba matutulog? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi pa kasi ako makatulog eh. Bumangon siya't naupo sa couch. Why? Hindi ko alam. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? May trabaho ka pa bukas, di ba? Wala akong trabaho bukas. Hindi ko alam kung paano ipagpapatuloy ang usapan. Baka gusto mong tulungan kita? Kumunot ang kanyang noo. Saan? Sa paghahanap kay Kara. Tinulungan mo kasi ako sa mga assignments ko. Feeling ko, ang talino ko na dahil sa tulong mo kahit gusto kong ibalik ang pabor. Sa katunayan may printed picture ako ng dalaga. Pwede natin siyang itanong para mahanap mo siya. Sumeryoso ang kanyang muka. Hindi ko na siya hinahanap. Nagulat ako ron. Bakit? Dahil ba buntis siya? Nanatili ang kanyang tingin sa akin. Hindi ko na siya gusto. Napakurap-kurap ako. Oo nga naman. Mabuti na rin na hindi niya na gusto yun kasi may asawa na yun. Hindi niya alam na ginawa pala siyang kabit ng babaeng yun. Mabuti naman. Naibulalas ko na lang bigla. Agad kong tinakpan ng aking bibig kasi nakuha ko ang buong atensyon niya. Mabuti naman. Ang ibig kong sabihin nataranta na ako kasi tumayo na siya at humakbang palapit sa akin. Kita ko ang mangha sa kanyang mga mata habang tinitingnan ko. Ngayong nakalapit na siya parang hinihigop ng kanyang presensya ang aking hininga. Anong ibig mong sabihin na mabuti naman? Matulog na po tayo? Hihiga na sana ako pero pinigilan niya akong gawin yun. Hindi ako makakatulog kapag hindi ko nalaman kung anong ibig mong sabihin, Carmel. Napasinghap ako. Nanganga pa ako nang sasabihin kasi hindi naman pwedeng sabihin na nasabi ko yun kasi may asawa na yung nagugustuhan niya. Wala talaga. Meron yan. Bakit mo naman nasabi yun?
May nararamdaman ka ba para sa akin? Ha? Wala namang masama kung aaminin mo, Carmel. Napalunok ako. Anong aaminin ko? Na gusto ko siya? Na nagagwapuhan ako sa kanya? Ayoko. Ngumuso siya. Bakit? Nahihiya ako eh. Bakit ka nahihiya? Tayo lang namang dalawa rito. Natutulog na ang kapatid mo. Hindi mo rin naman masusuklian ito. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Ano nga yun? Tingnan natin. Bumilis ang tibok ng puso ko. May gusto ko sa'yo. Yun lang naman po. Kita kong natigilan siya kahit mas lalo akong nahiya. Matutulog na po ako. Akala ko hahayaan niya na ako kasi narinig niya ng sinabi ko, ngunit nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang aking baba at inilapit niya ang kanyang sarili sa akin. Samuel! Gusto rin kita, Carmel. At naistatwa ako sa aking kinaupuan nang bigla niyang hinalikan ng aking labi na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Saglit lang naman yun, pero kahit nakalayo na siya, ramdam na ramdam ko pa rin ang malambot niyang labi sa labi ko. Unang halik ko yun. Ngumisi siya at umatras na. Matulog ka na. At bumalik na siya sa couch niya. At doon natulog habang ako hindi pa rin makapaniwala na nangyari yun. Kaya ang ending, hindi maayos ang aking tulog. Hindi ko alam kung paano ko patutunguhan si Samuel kinaumagahan. Normal lang naman ang pagtrato niya sa akin, lalo na ngayong nasa iisang hapagkainan kami sa subdivision. Ngunit bawat normal na kilos niya gaya ng paglalagay ng kanin sa aking pinggan at paglalapag ng gatas nagbibigay epekto sa aking puso. Hindi yun normal sa akin. Ako na, kaya ko. Ani ko ng pati ulam, siya na rin ang naglagay. Nakanguso tuloy na tinitingnan kami ni Carlo. Ate, di ba boyfriend mo naman si Kuya Samuel? Halos maibog akong kinakain ko sa tanong ng aking kapatid. Ha? Nakita ko kasi kayo ni Kuya kagabi. Nag-kiss kayo. Namulang buong mukha ko at hindi ko alam kung anong ire-react ko kasi narinig yun nila Manang. Si Samuel sa tabi ko ay hindi man lang natinag. Sa halip ngumisi pa siya. Nakita mo pala yun, Carlo? Opo. Huwag ka mag-alala, normal lang yun sa magjowa. Pero ikaw, hindi mo yun susundin kasi bata ka pa. Pangaral pa ni Samuel. Boyfriend ka talaga ni ate? Parang gusto ko nalang tapusin agad to at umalis na. Oo, boyfriend na niya ako. Napasinghap ako't napatingin sa kanya. Hindi ka naman nanliligaw? O dililigawan kita araw-araw habang tayo na. Umamin ka naman na kagabi, di ba? Umamin din ako. Kaya girlfriend na kita. Hindi alam ni Samuel kung gaano niyang pinabaliw ang puso ko ngayon. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Akala ko nga hindi ko na mararanasan ng ganito sa tindi ng hirap sa buhay. Pero bilog talaga ang mundo. Marami pa rin talagang mangyayari na hindi natin inaasahan. Hindi mo na ba gusto ang Kara na yun para gawin mo akong girlfriend mo? Tanong ko kay Samuel matapos naming ihatid si Carlos sa school niya. Pauwi na kami sa bahay ngayon at dahil nasa kotse niya kami, naglakas loob akong itanong yon. Hindi na. Hindi naman pwedeng magkagusto sa dalawang tao, di ba? Hindi ko alam. Ngayon ko pa lang naman itong nararanasan. Ikaw pa lang ang nagugustuhan ko. At hindi na yun madadagdagan pa. Ako lang dapat, Carmel. Isa lang dapat. Naibaba ko ang tingin ko sa kamay ko na nasa hita ko nang hawakan niya ito. Isa na lang nakahawak sa manibela kasi pinagsalikop niya ang aming kamay. Nakagat ko na lamang ang ibabang labi ko upang pigilan ang sarili kong ngumiti. Pumayag ako na maging boyfriend si Samuel. Gusto ko naman siya at gusto niya rin ako ayon sa kanya. Kaya gusto ko ring subukan. Sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho, bibigyan ako ng dala niyang pagkain at saka may bulaklak pa. Minsan tumatambay siya sa kwarto ko kasi tinitingnan niya akong gumagawa ng assignment ko. Ang sarap pala sa feeling ng ganito. Iba't ibang emosyon ang aking nararamdaman pero mas nag-uumapaw ang saya lagi. Lalo na sa ipinapakita ni Samuel sa akin. Kapag wala siyang work, ilalabas niya ako at magkakahawak pang aming kamay. Kaya naman sa tuwing nakikita kami ni Ma'am Sanya, malisyosa palagi ang kanyang tingin. Ngunit hindi naman siya nagtatanong.
Kaya ngayong nasa isang restaurant kami, nalula ako sa mga pagkain na in-order ni Samuel. Ano nga palang meron, Samuel? Bakit nandito tayo sa magarang restaurant tapos ang dami pang pagkain? Ngumiti siya sa akin at hinawakan ang aking kamay na nasa ibabaw ng lamesa. It's our mansari today. Mansari? Ano yun? Ngumiti siya lalo. Ibig sabihin, buwan na ang nakalipas mula nang maging tayo at pinagdiriwang yun buwan-buwan. Bigla akong nahiya. Talaga? Sorry, wala akong alam sa ganito eh. Ang bad ko tuloy na girlfriend. No, you're not. You're my perfect and innocent girlfriend, Carmel. I'm here to guide you. Hindi ko lubos maintindihan ng kanyang sinabi kasi naka-full English. Pero hindi na rin ako nagreklamo. Salamat, ang sarap ng mga pagkain. Tumayo siya bigla kahit napaangat ako ng tingin. Lumapit siya sa akin sa likuran. Lilingunin ko sana siya nang nakaramdam ako ng malamig na metal sa ibabaw ng aking dibdib. Malapit lamang sa aking leeg. Naibaba ko ang tingin ko rito at nakita kong kwintas sa may letter S na inisyal. Napasinghap ako. Ano ito? Necklace for you na may unang letra ng pangalan ko. Samuel. Anya pagkatapos akong suotan at humarap siya sa akin. Tinuro niya rin ang kanya. Pareho tayo. May kwintas din ako na may K na pendant. Ang dami mo nang binibigay sa akin tapos ako wala. Halik mo lang ay sapat na. Ha? Tinuro niya ang labi niya. Halikan mo ko. Yun lang ang ibibigay mo sa akin. Nagpalingaling nga ako kasi nasa isang restaurant kami. May ibang tao. Nakakahiya eh, may ibang tao. Wala naman silang pake kaya sige na. Napalunok ako at tumayo ako para maabot ko siya at hinalikan ko siya sa labi. Saglit lang ang bala ko pero bigla niyang hinapit ang bewang ko para mas palalimin pa ang aming halik bago niya ako binitawan. Ayan, may regalo ka na sa akin. Lumipas pa ang mga buwan. Hindi nagbago ang trato ni Samuel sa akin. Mas lalo lamang itong gumanda lalo na nang umabot ng ilang buwan ang aming relasyon. Minsan, sinasama niya ako sa opisina niya. Tapos minsan naman, gumagala kami. Lahat ay ipinakita ni Samuel sa akin at tinuruan niya ako sa lahat ng bagay. Kapag natapos mo ng pag-aaral mo, anong gusto mong kunin sa kolehiyo? Tanong ni Samuel habang magkahawak ang aming kamay. Nandito kami sa isang public park ng bayan. Hapon na at naisipan naming tumambay ron kasi sabi ni Samuel, maganda raw dito at makikita namin ang paglubog ng araw. Didiretso ako sa kolehiyo? Oo, kapag natapos mo ang lahat, didiretso ka sa kolehiyo. May ganong programa lalo na sa matagal na kapag-aral. Pwede kang dumiretso basta't handa ka na rin. Parang ang bobo ko pa rin para dumiretso na sa kolehiyo. Hindi ka bobo, okay? Matalino ka nga eh. Ang dali mong matuto. Sinasabi mo lang yan kasi girlfriend mo ako. Ayaw mong sumama ang loob ko. Natigilan kami sa paglalakad at hinarap niya ako. Ngumuso ako. Nagsasabi ako ng totoo. Huwag kang ngumunguso. Hahalikan kita kahit nasa publiko tayo. Banta niya. Nag-iwas ako ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Papasok na sana kami sa public park nang may narinig kaming kumusyon hindi kalayuan sa amin. Bitawan mo ko! Wala ka talagang kwentang babae. Manganak kang mag-isa mo. Napasinghap ako sa narinig at mas lalo ring napasinghap nang makita ko kung sinong mga ito. Ang una kong nakilala ay ang babae. Agad akong napatingin kay Samuel. Samuel, si Cara yun diba? Yung ex mo? Let's go. Kalmadong wika ni Samuel at papasok na sana kami kaso itinulak ng lalaki si Cara kaya't napaupo ito sa sahig. Natigilan ako at nabitawan ng kamay ni Samuel. Carmel! Tulungan natin siya, Samuel. Inaabuso na siya ng asawa niya. Wala na dapat tayong pakialam dyan, Carmel. Agad akong lumapit sa babae at tinulungan siyang makatayo. Iniwan na siya ng asawa niya. Mangiyak-ngiyak pa rin ang babae. Ayos ka lang po ba? Nag-aalala kong tanong. Tumangu-tango siya. Manganganak na ako ngayon. Talaga po? Bakit ka po iniwan ng lalaking yun? Hindi siya nakasagot kasi dumapo ang tingin niya sa likuran ko. Kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata kasabay ng pagkaputla. Samuel?
Agad akong nilagpasan ng babae at biglang niyakap si Samuel. Ako'y agad nakaramdam ng kakaiba sa puso ko. Parang kirot, hindi ko alam. Inilayo ni Samuel si Kara. Hindi mo dapat ako niyayakap. Kasama kong girlfriend ko ngayon. Agad akong binalingan ng babae. Girlfriend ka ni Samuel? Oo. Lumapit lang ako kasi gusto kang tulungan ng girlfriend ko. Ngayong maayos ka na, alis na kami. Alika na, Carmel. Tulungan niyo ako. Manganganak na ako eh. Wika niya't biglang napahawak sa kanyang tiyan. Tulungan niyo ako. At nang mapadaing siya, tinulungan na namin siyang dalhin siya sa ospital. Hindi nga lang ako nakasunod kay Samuel kasi isang tao lang ang kailangan. Ayaw man ni Samuel. Kinumbinsi ko siya na samahan si Kara. Hindi naman sasama ang loob ko kasi kailangan din ng tulong ng babaeng yon. Lalo na't pabaya ang asawa nito kaya't naghintay lang ako sa labas. Sa gitna ng paghihintay ko, tumunog ang aking phone at ang tumawag ay si Manang Luisa. Sinagot ko agad ito. Hello po, Manang. Hello, Carmel. Kasama mo ba si Carlo ngayon? Susunduin sana ng driver sa school pero sabi ng teacher na nakaalis na raw. Kasama mo ba? Ho? Hindi ko po kasama si Carlo. Wala po ba sa school? Kinabahan ako. Wala iha eh. Akala namin kasama mo kasi sabi ng teacher. Kilala ni Carlo ang kumuha sa kanya sa school. Nanlamig ako. Sige po, Manang. Salamat po. Hindi natuloy ako mapakali nang ibaba ko ang tawag. Hindi ko alam kung dapat ko bang hintayin si Samuel. Mukhang matatagalan pa naman siguro siya kahit lalabas muna ako para hanapin si Carlo. Pag-apa ko pa lang sa labas ng ospital, nakatanggap muli ako ng tawag sa aking cellphone. Kaso mula ito sa hindi rehistradong numero sa phone ko. Napalunok ako at sinagot ito at unti-unting itinapat sa kaliwang tenga ko. Hello? Hello, Carmel! Ikaw nga! Nanlamig ako nang marinig ko ang boses ni Tia sa kabilang linya. Sino ho ito? Pagkukunwari ko. Aba, hindi mo na kilala ang boses na ito? Ang yabang mo na porket yumamang ka na riyan. Kasama ko ngayon ng kapatid mong si Carlo. Umuwi ka rito kung gusto mo pang makita ang kapatid mo. Yabang mo na. Umuwi ka rito kung ayaw mong bugbugin ko itong kapatid mo. Nanlamig ako. Oo, wag mong gagawin yan. Pupunta ko riyan. Magdala ka rin ng pera para naman may silbi kang bubita ka. Yun ang huling wika niya bago niya ibinaba ang tawag. Nanginginig na binaba ko ang aking cellphone. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kapag uuwi ako ron, maaaring hindi na ako makababalik. Kilala ko pa naman si Tia. Hindi niya palalagpasin to. Ayoko na muling mangyari ang buhay na iniwan ko. Kukunin ko si Carlos. At sana ngayon, matapang na akong harapin si Tia at pagbayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa aming magkapatid. Samuel's point of view. Hindi pa manganganak si Kara. Yun ang wika ng doktor pagdating namin pero ngayong buwan ang kanyang maaaring panganganak. Maaaring bukas o sa makalawa. Ngunit hindi pa ngayong araw. Samuel, mapait siyang ngumiti. Nakakahiya na sa ganitong sitwasyon mo pa ako nakita. Nanatili ang aking tingin sa kanya. Hindi ako kailanman nakaramdam ng kakaiba, hindi gaya ng dati, noong bulag pa ako. Sana'y mapatawad mo ko. Lahat ng sinabi ng mama mo, totoo yun. Na nagnakaw ka? Oo. Umigting ang aking panga. At may asawa na ako. Doon ako natigilan. May asawa na siya? Sorry, alam kong napagsamantalahan kita. Hindi ko sinabi ang totoo nung tayo pa. May asawa na ako. I'll never consider you my ex then. Mariin kong pagputol. Mabuti na rin palang iniwan mo ko. Hindi ako pangkabit lamang. Pero minahal din kita. Totoo ang ipinakita ko sa'yo, Samuel. Kaso na konsensya ko kasi may asawa ko. May asawa kong abusado at gustong-gusto kong kumawala sa kanya. Kung pwede lang eh. Hindi na pwede. May girlfriend na ako at hindi siya katulad mong manluloko. Alam ko, hindi mo naman ako tutulungan kung hindi dahil sa kanya, hindi ba? Ang bait ng girlfriend mo. Ang swerte mo sa kanya. Bumuntong hininga ako. Hindi na dapat akong nandito. Tawagan mo ang asawa mo at siyang papuntahin mo rito kasi manganganak ka na. Hindi na yun babalik. Ayaw niya naman sa batang ito eh.
Lumabas na ako sa kwarto niya para puntahan si Carmel. Kaso, paglabas ko, hindi ko na siya nakita. Carmel? Tinawagan ko agad ang kanyang numero. Ilang segundo bago niya sinagot. Hello, Samuel? Nasaan ka? Uuwi ako sa amin. Ha? Ang kapatid ko kasi kinuha ng tiyahin ko. Kailangan ko siyang kunin, Samuel. Nasaan ka ngayon? Nasa bus na ako. Pasensya na, Samuel, kung iniwan kita. Babalik din ako. Susundan kita. Saan ka pupunta? Sabihin mo sa akin. I-message ko na lang sa'yo pero mas maganda na wag ka na lang sumunod. Ayos lang naman ako. Kakausapin ko lang si Tia. Hindi ako sumagot. Naalala ko ang ekspresyon niya noong nagtungo kami sa ilalim ng tulay. Nanlamig siya noon nang nabanggit na hinahanap sila ng tiyahin niya. Kaya hindi ko pwedeng pabayaan to. Susunod ako, Carmel. I'm sorry kung naiwan kita. Hindi dapat kitang iniwan eh. Ayos lang. Kailangan din kasi ng tulong ni Kara. Kawawa naman kasi siya. Bigla akong nairita pero wala akong magagawa kasi yun na talaga siya. Sobrang bait niya talaga. Kung pwede niya nga lang akong ipamigay baka ginawa niya na yun sa sobrang bait niya. Nakuha ko ng address ng kanyang patutunguhan. Sobrang layo. Mga ilang oras ang biyahe kung pampublikong bus pero kung magsasasakyan naman ako, hindi siguro aabutin ng 4 na oras. Anak, pabiyahe ka dong mag-isa? Alam mo ba kung ano nangyari sa'yo dati? Nag-aalalang wika ni Mama nang nagpaalam ako sa kanya na susundan ko si Carmel sa kanila. Alam ko, Mama, pero ayoko mapahamak si Carmel. Uuwi siya sa kanila kasi kukunin niya ang kapatid niyang kinuha ng kanyang abusadong tiyahin. Anak, si Carmel eh. Alam mo ba na? Alam ko na, Mama. Simula pa lang. Napasinghap si Mama. Anak, sorry. Kung talagang sorry ka, hahayaan mo ko. Hindi ako takot mabulag ulit. Ayoko mapahamak si Carmel kit ibabalik ko siya rito. Mag-iingat ka. Pinaandar ko na agad ang aking kotse saka umalis na. Carmel's point of view. Sampal agad ang sumalubong sa akin nang umuwi ako sa bahay ni Tia. Sobrang galit siya sa akin kasi lumayas kami. At ngayong may magagandang suot ako, mas lalo siyang nagalit. Ang ambisyoso mo namang bubita ka? Ano? Nag-boyfriend ka ng mayaman? May tumanggap pa pala sa'yo? Tia, aalis na po kami ni Carlo. At sa tingin mo, ahayaan pa kita makabalik ron? Matapos mo kong layasan, ha? Alam mo ba kung ang tingin sa akin ng mga tao? Na wala akong kwentang tiyahin kasi lumayas kayo. Totoo naman po eh. Wala kayong kwenta. Napadaing ako sa sakit ng hinila niyang buhok ko. Nagsimula nang umiyak si Carlo na nasa sulok. May bugbog na rin. Walang hiya ka? Magpasalamat ka na pinakain ko kayo nang mawala yung mga walang kwenta yung mga magulang. Mga walang utang na loob tong mga to. Hinila niya ako gamit ang buhok ko at itinulak katabi ng aking kapatid. Hindi na kayo aalis rito. Maliwanag. Mga ambisyosa kayo. Hindi bagay sa inyong yumaman. Mga walang hiya kayo. Niyakap ko ang aking kapatid. Ate, ayoko na rito. Umalis na tayo rito. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hayaang hindi tayo makakaalis. Aalis tayo rito. Humigpit ang hawak ni Carlos sa akin nang makita naming may kinuhang sinturon si Tia. Gusto kong magtanda kayo na hindi nyo nauulitin ang paglalayas ninyo. Hindi kasi kayo magtatanda kapag walang sakit na mararamdaman. Mukhang ilang taon nyo na itong hindi nararanasan kaya't ipatitikim ko ulit sa inyo. Mga walang iya kayo? Napapikit na lang kami. Handa nang mahampas nang biglang may kumatok sa pinto. Naimulat ko ang aking mga mata. Nagkaroon ako ng pag-asa. Natuntun ba kami ni Samuel? Napalingon si Tia sa pintuan at binaba ang sinturon. Subukan yung umiyak dyan, ha? Banta niya sa amin bago nagtungo sa pinto upang buksan ito. Bumungad sa kanya si Samuel. Napasinghap ako. Sino ka? Anong kailangan mo? Akala ko si Samuel lang mag-isa kaso may kasama pa pala siya sa likuran na nagpaatras kay Tia. Anong ibig sabihin nito? Nilingon ako ni Tia. Walang hiya ka? Nagtawag ka ng pulis? Ma'am, sumama ka na lang po sa amin sa presinto. Wika ng pulis. At bakit ako sasama sa inyo? Wala akong ginagawang masama. Naku, Mauring, huwag ka nang magsinungaling dyan. Marami kaming nakawitness noon. Nagpupumigla si Tia.
Hindi totoo ang paratang nila. Tanungin mo pa yung mga pamangkin ko. Hindi yan totoo. Lumapit na sa akin si Samuel at tinayo na kami. Napayakap ako sa kanya. Nagulat si Tia sa nakita. Boyfriend mo yan? Huwag ka na mag-alala. Makukulong ang tiyahin mo. Kailangan mo lang sabihin ng lahat sa mga pulis. Tumango ako at yumakap muli sa kanya. Sinabi ko ang lahat ng pang-aabuso ni Tia sa pulis. Galit na galit si Tia at inakusahan ako na nagsisinungaling. Pinakita ko sa kanilang ebidensya. Ang pangahampas ni Tia sa akin ng sinturon sa likod na nagkaroon ng peklat. Pati na rin sa aking kapatid na si Carlo. Sa huli, hindi na nakapalag si Tia at tuluyan na siyang makukulong. Wala ka talagang utang na loob, Carmel. Sarili mong tiyahin ipakukulong mo? Deserve mong makulong. Wala kang ibinigay sa amin kung hindi pananakit lang. Hindi mo kami minahal. Inalisan mo kami ng karapatan sa lahat. Kaya dapat lang na makulong ka. Matapang kong wika. Susugod na sana siya sa akin kaso napigilan siya at tuluyan ng inilagay sa kanyang selda. Naluluhang bumaling ako kay Samuel. Ngumiti siya sa akin at inayos ang aking buhok. It's okay. Don't cry. Salamat. Hindi ko man lang naisip magtawag ng pulis. It's fine. Mabutit mababait din ang mga kapitbahay ng tiyahin mo. Tumestigo sila. Okay na ngayon. Babalik na tayo, okay? Tumango ako saka lumabas na kami ng presinto. I love you, Carmel. Napasinghap ako at binalingan siya. Nasa loob na ng kotse si Carlo. At ako, pagbubuksan niya pa lang sa front seat. I love you. And I'll do anything for you. I hope you feel the same. Hindi kita maintindihan masyado pero I love you too. Pinisil niya ang aking pisngit inulan ng halik sa buong muka. Hiyang-hiya ako kasi nakita pa ng ibang tao sa labas. Tama na nga, nakakahiya. Humalakhak siya sa kabinuksan ng pinto. Tara na, kailangan nating ipagdiwang to, Carmel. Kasi tuluyan na kayong makalalaya sa abusado niyong tiyahin. Tumango ako at nilingon si Carlo sa likod. Nakabusangot siya. O bakit, Carlo? Kita ko kayo sa labas. Hindi na nga ako magtataka kung maaga kang mabubuntis, ate. Ang landi ng boyfriend mo, halos kainin ka na. Uminit ang pisngi ko. Bakit ka kasi tumitingin? Bata ka pa. Pumasok na sa loob ng kotse si Samuel. Kasi pinapakita nyo naman. Tumikhim si Samuel. Pasensya na, Carlo. Sa susunod, hindi na kami magpapakita. Nakagat ko na lamang ang ibabang labi ko at nag-iwas ng tingin para itago ang aking ngiti. Malaking tinik ang nawala sa aking puso nang maipakulong namin si Tia. Ilang araw din kaming nanatili sa probinsya. At kung hindi dahil kay Samuel, baka hindi pa rin matatapos ang pang-aabuso ni Tia. Masaya ako't kontento. Yun ang itinuro ni Samuel sa akin magmula nang pumasok siya sa buhay ko. Namulat ako sa lahat. Natutuwa ko dahil sa kanya at sa pamilya niya. Wala na akong hahanapin na iba. Siya lang ang hahanap-hanapin nitong puso ko. Nagtagal ang pagsasama namin ni Samuel. Umabot kami ng 5 taon bago niya ako pinakasalan. Pinatapos niya muna ako sa pag-aaral at hinayaang i-enjoy ang aking pagkadalaga bago tuluyang naging asawa niya. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Kawawa ka naman. Pangaasar ni Samuel at yumakap sa tiyan ko na malaki na. Ilang buwan lang matapos kaming kinasal, nabuntis agad ako. Kaya ngayon, ilang buwan na lang din ay manganganak na ako. Alam na namin ang gender ng bata at tingin ko, magiging carbon copy ito ng kanyang ama. Kawawa pala ako, hindi na natin dadagdagan. Ngumuso siya at hinalikan ng aking tiyan. Depende. Gusto ko ng malaking pamilya, Carmel, kasi isa lang ako. Pero depende pa rin kung gusto mo pa. Gusto ko pa. Gusto ko rin ng malaking pamilya, Samuel. Kaya okay lang. Gumapang siya patungo sa akin at inayos ang aking buhok. Sige, kung yan ang gusto mo. Ngumiti siya at hinalikan ako sa noo bago muling yumakap sa aking tiyan. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na kailangang mangamba pa sa pamilyang bubuin ko. Kasi may mabuti akong asawa na makakasama ko hanggang sa pagtanda. Wakas.